ng mensaheng ito. O Diyos, o Panginoon, o aming Ama, napakabuti po ninyo sa amin. Napakalawak ng grasya mo. Napakalalim ng pagmamahal mo. Napakataas ng kadakilaan mo. Napakasarap, Panginoon, na kinakaawaan mo. Maraming salamat po. Hindi nakabase ang lahat ng ito ni isa man dito sa amin. Lahat ng ito ay dahil sa iyong sariling kabutihan, sariling kagandahang loob. At maraming salamat dahil biniyayaan mo kami ng iyong banal na salita. Ano naman po ang karanasan namin sa mga salitang ito? Hindi din madidiktahan ang kapangyarihan nitong kumilos sa buhay po namin. Doon po ako nagtitiwala palagi, Panginoon. At lalo na sa oras na ito, sa kapahayagan nito, sa pagpapaliwanag nito, bigyan mo kami ng pangunawa. Bigyan mo kami ng kagustuhan na masunod ito. Bigyan mo kami ng kasabikan na marinig ito. At tulungan mo kami na magkaroon kami ng kalakasan, buong kamalayan sa pakikinig nito. Ikaw lang makakapagbigay sa amin ito, kaya ganito na lang po kami humihiling sa iyo, Panginoon. Kilusan po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang banal na Espiritu. Paging pabanalin po ninyo lalo ang inyong mga anak. Patuloy po namin kasabikan na mawangis kami sa Panginoong Hesus sa kanyang lahat ng aspeto ng pagkatao, perpektong buhay, at ang maging kanyang buhay ng pagdilingkod. Panginoon, kausapin mo kami at tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Ito po ang panalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming mapagpakumbaba at ngayon ay nasa kaluwalhatiang walang kapantay. Aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nung bata po ako, gusto ko nagkukwento nung experience ko nung bata ako. Pero ito, naintindihan ko kasi naalala ko. Isa sa mga naaalala ko, doon sa Binyang, sa Bukawi. Taga Bukawi po ako. Taga Bulacan po ako. Baka hindi nyo alam. Taga Bulacan po ako, no? May pagkakataon noon, I think elementary pa lang ako noon, ano? Nakikita ko palagi yung may nakasabit doon sa pader namin na nakabalot na parang gitara ang itsura. Ang akala ko noon, gitara yun. Siyempre, kasi hindi ko pa alam eh. Pero yung bilog, alam niyo tawag doon? Bandurya pala yun. Pero nakawilihan ko yun na laruin, kunin. Kasi nakasabit lang eh. So nag-strum-strum lang ako, feeling ko, tumutugtog na ako. Pero kulang din yung mga kwerdas nun. Hindi pala siya buo. Kaya para sa akin lang, okay yung ginagawa ko. Kasi hindi ko naman alam, hindi ko alam humawak ng kahit na anong instrumento. Lalo na sa mga gitara, string instruments. Pero one time, naisipan ng tatay ko ipagawa yon. Sayang kasi, ipaayos niya. Ano? Pinaayos niya. Sa marunong umayos, siyempre. Pero nung ginamit yon, nung naayos na yon, nung kinalabit ng marunong gumamit, iba yung tunog. Mas maganda. Ganun pala ang tunog nun. Ganun pala yun gamitin. Ganun pala yung kalabitin. Ganun pala siya kaganda. Hindi kagaya ng paggamit ko. Bakit ko po sinasabi ito ngayon? Kasi kung tutuusin po natin, pwede natin may kukumpara yung sarili natin doon sa sirang bandurya. Sa sirang bandurya na yon na wala tayong magandang tono. Parang walang pag-asa. Para sa isang hindi marunong gumamit. Para sa isang hindi nakakaalam kung paano siya tamang hawakan, tamang patugtugin, tamang gamitin. Pero kapag siya ay nasa kamay na ng isang tunay na marunong
magpatugtog ng instrumentong ganoon. Kahit anong instrumento, iba ang lumalabas. Iba ang nagiging epekto. Maganda, nakaka-bless. Di ba? Dito sa pag-aaralan natin ngayon, kung nagkaroon kayo ng advanced reading, nasaan na ba tayo? Ito na yung mga pinag-aaralan namin. So, yung susunod naming pag-aaralan, kung iniisip ninyo, at binasa ninyo, yung nasa Colossus chapter 4, mula verse 7 hanggang verse 18, makakakita kayo dyan ng sari-saring pangalan. Iba't ibang pangalan na binanggit ni Apostol Pablo na sumulat nitong sulat na to, na paaring di mo alam anong ibig sabihin nito. Ano ang kahulugan nito? Sino ba tong mga to in the first place? Di ba? Bakit niya binanggit itong mga pangalan na to? At bakit sa dinami-dami ng mga nakilala niya, sila yung binanggit nila? Okay? So dito, unang dapat nating maunawaan dito, bakit niya ba niya sinabi to? Bakit niya binanggit, minention itong mga pangalan na to? Ito ba ay isang normal lang na gawin ng pagsulat noon? Magbabanggit ka ng mga tao? Yun ba yung, ginagaya lang ba niya yung normal na pagsulat? O meron siyang gustong iparating sa atin? Kung paano niya gustong may iparating sa mga sinulatan niya. Bago ako magpatuloy, gusto kong mabasa muna natin. Basahin natin ang chapter 4, verses 7 to 18. Buksan ninyo yung inyong mga Biblia sa page 258 ng New Testament. Colossus chapter 4, mula 7 hanggang 18. Si Tychicus ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa ng Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan, nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Onesimo na kasamahan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat ng nangyari dito. Kinukumusta kayo ni Aristarco, na bilangguring kasama ko, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon nang bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus, na kilala rin sa pangalang Justo o Husto. Silang tatlo lamang ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ko rito sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. At sila'y malaking tulong sa akin. Kinukumusta rin kayo ng kasamahan ninyong si Epaphras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang dinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap, at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Nangungumusta rin sa inyo si Demas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nympha at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. Pagkabasa ninyo ng sulat na ito, pabasa rin ninyo ito sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat kong manggagaling doon. At pakisabi ninyo kay Archipo na tapusin ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako mismong si Pablo ang sumusulat ng pagbati nito. Huwag ninyong kalimutan na ako'y nakabilanggo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng Diyos. Habang tinatapos si Pablo itong sulat niya sa mga taga-Colosas, makikita natin dito na hindi siya nag-iisang tao lang.
Pag kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na saliksikin, sino ba si Pablo? Ano ba ang kanyang malaking bahagi ng buhay niya? Nagkaroon tayo ng pagkakataon sa mga nagdaang linggo na makita kung sino si Pablo. Pero si Pablo, bagamat siya ay matuturing na talagang apostol, teacher, na bigatin sa panahon natin ngayon, makikita natin dito na hindi siya nag-iisa. Hindi siya nag-iisa at sa sarili niya, kinikilala niya na hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya ng tulong ng iba para maisakatuparan niya ang panawagan sa kanya ng Panginoon. Hindi siya nag-iisa. Hindi niya kayang tuparin ng mag-isa ang panawagan niya mula sa Panginoon. Makikita natin dito, binanggit niya, may mga Hudyo, may mga hindi Hudyo. Iba't iba ang mga background nitong mga taong ito. Hindi sila pare-pareho. Hindi sila magkaka-close sa simula. Ang tanging nag-ugnay at nagsama-sama sa kanila ay ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng binagong buhay ng Panginoon sa mga buhay ng mga taong ito, sila ay naging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos sa iba't ibang kapasidad. Dito sa chapter 4, kung binilang ninyo kung ilan sila, pwede nyo mabilang 10 o 9, pero 10. Yung makikita natin ng mga tao dito na binanggit ni Apostol Pablo, bawat isa may kwento. Pag tinanap natin sa ibang bahagi ng Biblia, yung iba wala, yung iba mas marami kang makikita ang impormasyon. Bawat isa, may makukuha tayong aral. At habang pakikinggan natin yung bawat isa, titignan natin sila isa-isa. Maiisip natin, hindi ito kasaysayan lang. Bagamat kasama ito na nagpapatunay na totoong nangyari ito dahil makikita natin sa kasaysayan, sino-sino itong mga tao na to. Ito ay maaaring sumalamin din sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Dahil sila din ay mga mananampalataya. At makikita din natin dito na kung paano sila ay may bahagi, naging bahagi sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Ganun din ang bawat mananampalataya. Ikaw at ako ay may bahagi sa katawan ni Kristo. Kung tayo ay nakatanggap na ng grasya ng Panginoon, walang makakapigil kahit na anuman para tayo ay gamitin ng Panginoon. Ano man yung kalagayan natin, ang tingin man natin sa sarili natin ay parang broken, sira. Pero ang paggamit sa atin ng Panginoon ay hindi maaaring malimitahan sa tinakda niyang paraan ng paggamit sa atin. At paano tayo magagamit ng Panginoon? Makikita natin dito sa mga taong ito na maaaring sa ganitong paraan o sa ganitong paraan, ako maaaring maging bahagi or mag-contribute doon sa bahaging iyon na itinakda sa akin ng Panginoon. And remember, isinulat ito ni Apostol Pablo nung siya ay nasa kulungan. Bagamat siya ay nasa kulungan, sinasabi niya na hindi siya nag-iisa. Nagpapatuloy ang gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita at ang pagpapalakas ng mga iglesia sa kabila ng kanyang limitasyon na kinaroroonan dahil hindi siya nag-iisa. May mga ginamit ang Panginoong katuwang para maisakatuparan niya ang layunin niya para sa kanyang iglesia. Para sa Colosas, ganoon din para sa Guiding Light Alaminos. Ganoon din para sa kahit na anong iglesia ng Panginoon. May Hudyo, may Hentil, may Malaya, may alipin, may lalaki, may babae, mula sa iba't ibang kultura, mula sa iba't ibang lungsod, mula sa iba't ibang katayuan sa buhay, pantay-pantay, pinagpantay-pantay ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo ang bawat isa para tayo ay magkaroon ng kaisahan
bilang isang katawan ng Panginoong Kristo at tayo ay patuloy na maging kagamit-gamit sa kanyang patuloy na pagtatayo ng kanyang kaharian. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, lahat tayo, magkakaiba man po tayo ng pinanggalingan, simula. Hindi, pastor, ikaw mas ano. O kaya si ano, mas ganito, ako ganito lang. No. Hindi ganon. Huwag nyo titignan na ganon. Ang bawat isa at ang sarili natin, kung tayo magkakapatid sa Panginoon. Iisa lang po pinanggalingan nating lugar. Hindi, sabi mo, pastor, ikaw nga, taga-Bulacan ka eh. Hindi naman ako taga-Bulacan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Iisa lang pinanggalingan nating lugar. Ano yun? Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Sumuway sa Diyos. Yan ang pinakapundasyon ng lahat at ang bawat isa sa atin. At mula sa pundasyon na yon, nagtayo si Kristo ng bagong pundasyon. Nagtayo si Kristo ng bagong pundasyon kung saan itinayo niya at patuloy niya tinatayo ang isang komunidad. Isang sambahayan na hindi lang nagtitipon tuwing linggo. Dahil hindi lang yon ang kanyang layunin para sa atin. Kundi isang katawan, at yun na yung katawan ni Kristo, isang katawan na may malalim na relasyon at ugnayan sa isa't isa. At bawat isa ay may bahagi sa katawang ito. Yon ang plano ng Diyos. Yon ang tutuparin ng Diyos. Gagawin niya yon. Yan ang pinapakita dito ni Apostol Pablo sa atin sa pamamagitan ng mga pangalang ito. So titignan natin ang bawat isa sa kanila at makita natin, ma-encourage po tayo. At mabibigyan din tayo ng warning dito. Kasi may warning dito. Hindi lahat ng mga pangalan na nandito, actually, ay nagpatuloy sa pananampalataya. At yun ay maging babala din para sa atin. Upang tayo ay magkaroon ng mas maliwanag na pagkakita, pagkaunawa, na tayo ay may bahagi sa katawan ni Kristo. Tingnan po natin ang mga bawat isang nandito. Okay? Unang titignan natin, sino po yung unang binanggit dito sa sulat? Si Tychicus, verse 7. Pero may binanggit pa siya na ibang pangalan sa simula. Sino? Si Timoteo. Tignan natin kung sino si Timoteo. Si Timoteo po, naging pastor na siya, siguro kaedaran ko. Masa 30s lang din. Pero sino ba itong tao na to? Sino ba itong unang-una, si Timoteo? Ano ba ang kanyang naging pamumuhay? Yung pangalang Timoteo, kasi siya ay Hudyo. Actually, ang magulang niya, ang tatay niya, Griego, hindi Hudyo. Nanay niya, Hudyo. Pero yung pangalang Timoteo, nangangahulugan yun na nakalulugod sa Diyos. Kasi yung pangalan niyang Timoteo, yung Timo, pleasing, yung Teo, Diyos yun. Nakakalugod sa Diyos. At yung kanyang buhay ay kumakatawan doon sa kahulugan ng pangalan niya. Siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Siya ay talagang nagbigay ng kanyang buhay sa Panginoon. At pinapatunayan niyo ni Pablo. Ang tawag ni Pablo sa kanya, anak sa pananampalataya. Hindi niya literal na anak si Timoteo, pero sa pamamagitan ni Pablo, nakakilala siya kay Kristo. Nakilala niya ang Panginoon. O lalo niyang mas nakilala ang Panginoon. Kasi hindi naman kay Pablo nagsimula yung pagkarinig niya ng mabuting balita. Nagsimula yun sa kanyang lola at sa kanyang nanay, na si Lois at si Eunice. Bata pa lang siya bilang Hudyo, tinuturuan na siya ng salita ng Diyos. Kita niyo yun? Bata pa lang, tinuturuan na ng salita ng Diyos. Ganun kahalaga yon. Na hindi natin babaliwalain na bata pa yan, hindi pa niyan maintindihan kung ano sinasabi mo, kung ano yung tinuturo mo. Laruin mo na lang muna. Hindi. Kahit ang Biblia nagpapatunay na dapat tinuturuan natin ang mga musmos, ang mga bata. Dahil ganoon ang panahon ng pagsisimula ng pagtuturo kay Timoteo.
kakalaunan, siya ay tinawag na pastor ng Panginoon sa Efeso. At binigyan siya ng hindi simpleng responsibilidad doon sa iglesia ng Efeso. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga nakitang limitasyon, naranasang pangamba, naranasang kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Sa tulong ni Apostol Pablo, nakapagpatuloy siya at natupad niya ang kanyang panawagan. He honored God in his life. Kung paano ang kanyang pangalan ay nangangahulugan na lumuluwalhati sa Diyos, ganoon din siya. So hindi ako magbibigay ng maraming mga detalye sa kanila dahil sa bandang huli, magkakaroon tayo ng parang mga anong lesson na makikita natin sa kanila. Pangalawa, si Tychicus. Si Tychicus in English. Tychicus. Sino itong si Tychicus? So dito makikita natin dalawa sila. Pagsasamahin ko na sila. Si Tychicus at si Onesimo. Verse 7 to 9. Sila ang masasabi natin na mga tapat na mananampalataya. Mga tapat na mananampalataya. Mga mapagkakatiwalaang mananampalataya. So si Tychicus ang nagdala ng mga sulat ni Apostol Pablo nung siya ay nakakulong. Dahil hindi niya iyon magagawang ipadala. At hindi niya magawang maipadala sa kung kani-kanino lang. Alalahanin po natin na yung pinadala niyang mga sulat, hindi po yun mga photocopies lang sa atin, di ba? Yung original copy na kay Pablo, photocopy niya, papadala niya sa iba para secured yung original copy. Hindi. Original copy ng sulat niya, actually hindi naman siya yung sumulat. Meron siyang taga-sulat talaga. Pero original na kopya yon. At yun yung ipinamigay niya, o ipinadala niya, dito kay Tychicus. At malaki pong bagay yon, sa totoo lang. Malaking bagay na ikaw ay mapagkatiwalaan ng ganoong trabaho. Dahil kung hindi naging tapat si Tychicus, wala tayong mababasa ng mga sulat ni Apostol Pablo. Hindi natin masisilayan ang mga laman ng mga sulat ni Apostol Pablo na nagbibigay sa atin ngayon ng pagkakataon, hindi lang para maintindihan ang buhay ng mga Kristiyano noon, kundi para tayo ay patuloy na kilusan ng Panginoon. Kasama ito sa banal na kasulatan, tinatawag po natin. Sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod ni Tychicus. At kung iisipin mo, bakit hindi siya tagapagturo? Bakit tagadala lang? Kung iisipin mo, di ba? Messenger lang ako. Tagadala lang ako ng sulat. Pero sa ganoong klaseng gawain na pinagkatiwala sa kanya, sa biyaya ng Panginoon, sinikap niyang maging matapat. Anong pagkaka-describe sa kanya ni Pablo? 3. Minamahal naming kapatid, tapat na lingkod, at kamanggagawa sa Panginoon. Sa ibang translation, kapwa alipin sa Panginoon. So, hindi lang siya manggagawa. Ang turing niya sa sarili niya, alipin din ako ng Panginoon. Ako ay buong tapat na susunod sa aking Panginoon. Hindi niya itinuring ang sarili niya na parang bawat gagawin ko, ano kaya ang mapapala ko? Kasi ang mindset ng pagiging alipin noon, ikaw ay pag-aari. At lahat ng kasiyahan ng iyong Panginoon, yon ang iyong pagsisikapang tuparin. At yon ang damdamin, puso ni Tychicus, kasama ni Apostol Pablo. Tunay ang kanyang pagmamahal sa mga tao at nadarama yon ng mga kapatid sa Panginoon. Hindi niya lang sinasabi, mismong si Apostol Pablo nagpapatunay nun. Siya ay tapat na lingkod. Patunay yon na naasahan siya ni Pablo na gawin ang isang napakahalagang gawain na maaaring hindi gugustuhin gawin ng iba.
Hindi natin alam kung ano pa yung ibang ginagawa niya sa church. Okay? Hindi natin alam sa ibang detalye kung ano pa yung mga bagay na inasahan sa kanya ni Apostol Pablo. Pero kung titignan natin dito pa lang sa detalye na to, binanggit siya sa ibang mga sulat din, ano? Pero makikita natin na siya ay tapat na lingkod ng ating Panginoong Kristo. Dahil tapat siya sa maliit na bagay, pinagkatiwalaan siya ng malaking bagay. At malaking bagay po itong pagdadala ng liham ni Apostol Pablo. Naniniwala ako na hindi niya ito basta pinagkatiwala sa kung kanino. Naniniwala ako na tinignan muna niya kung sino ang mapagkakatiwalaan niyang magdadala nito sa mga mananampalataya. Knowing na ang buhay noon ng pagiging mananampalataya ng Panginoon ay hindi madali. Hindi natin alam kung anong mga pwedeng na-encounter niya sa pagde-deliver nito. Pero yung katotohanan na na-deliver yung mga sulat na ito sa mga mananampalataya sa iba't ibang lugar habang siya ay nakakulong, ay tanda ng kanyang hindi lang masigasig pero buong katapatan sa Panginoon na tuparin ang pinagkatiwala sa kanyang tungkulin. Gaano man kaliit o kalaki yon sa paningin ng panahon nila Apostol Pablo. Yung diretsong po pwede nating tanungin dito sa ating mga sarili. Obviously, mapagkakatiwalaan ba tayo? Tayo po ba yung mapagkakatiwalaan? Kahit sa maliliit na bagay. Kung lalapit po ako sa inyo, at kakausapin ko kayo, isa sa inyo, hingi ako ng tulong. Gaano man kaliit o kalaki yung gawain na yon. Hindi man malaking papel. Hindi man po parang sinasabi nila bonggang gawain na makikilala ka. Makikita ka na ginagawa mo. Kahit yung bagay na na hihilingin ko, na ipapagawa, na hindi malalaman ng iba. Sa sobrang liit ng gawain na yon. Matatagpuan ka ba ng Panginoon na nagtatapat at buong pusong tutuparin ang ipagkakatiwalang gawain na yon? Gumagamit ang Diyos ng mga tapat. Hindi natin kailangan na maging matalino, magaling, expert ka dito. Hindi kailangan na meron kang masasabi mo na may pagmamalaki mo sa sarili mo. At doon mo sa tingin mo magagamit ka ng Panginoon. Kahit hindi mo expertise yung isang bagay, ang hinahanap ng Diyos, katapatan. Maging matapat lang. Maging matapat lang tayo sa bagay na yon. At hindi natin malilimitahan ang kapangyarihan ng paggamit ng Diyos sa atin. At yun pa nga ang mag-aalis sa atin sa pagyayabang, sa pagmamataas. Hindi ako magaling dito. Pero sa biyaya ng Panginoon, ginagamit ako sa parte na to. Yun si Tychicus. At si Onesimo naman, ano ang background nitong tao na to? Unang-una, siya ay isang alipin. Alipin siya ni Philemon. Si Philemon ay bahagi ng church sa Colossus. Nakakamangha yung kwento niya. Doon sa sulat niya na yon, makikita natin doon na tumakas siya. Hindi pa Kristiyano si Onesimo nung ginawa niya yon. Tumakas siya sa pagkaalipin at sa pagtakas niya, maaaring nagnakaw pa raw siya. Nagdala pa siya ng mga kung ano-anong pwede niyang dalhin sa pag-alis niya. At pumunta siya sa Roma. Umaasa na hindi na siya matatagpuan. At hindi na siya babalik pa sa kanyang pagkaalipin kay Philemon.
Ngunit sa halip na mangyari ito, tinawag siya ng Panginoon. Hinanap siya ng Panginoon. Natagpuan siya ng Panginoon at siya ay dinala ng Panginoon sa kanya at naging mabisang instrumento ng Panginoon. Sa history, makikita natin, imagine ninyo, isang alipin na walang halaga sa lipunan noon. Pero nung siya ay nakakilala sa Panginoon, para kay Apostol Pablo, siya ay malaking instrumento para matupad niya yung kanyang panawagan sa Panginoon. Actually, ayaw pa nga niyang pabalikin si Onesimo kay Philemon. Dahil ganoon na lang ang kanyang nakitang pagiging kagamit-gamit sa kanyang ministeryo, personal na ministry. Pero nakita niya na kailangang mangyari na makabalik siya upang maging maayos ang kanilang relasyon ng kanyang dating amo, upang malaman ni Philemon na nabago na ang kanilang relasyon at ang nagbago doon ay hindi siya Apostol Pablo, kundi ang Panginoong Hesus mismo, na sila ay magkapatid na. Yun ang tamang gawin sa kabila ng kanyang nakitang malaking pakinabang ni Onesimo sa kanyang buhay at sa kanyang pagmiministeryo. At later on, pag nakita niyo po sa kasaysayan, si Onesimo ay naging pastor din. Ayon sa kasaysayan. At hindi nga lang pastor eh. Pero ganito na lang ang grasya ng Diyos. Ganito na lang ang pag-iral ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang buhay. Mula sa walang halagang nilalang sa mata ng Diyos. Ginamit siya ng Panginoon sa pinaka hindi inaasahang pamamaraan. Naging leader pa siya ng ibang mga iglesia ng lumaon. Hindi naging huli para sa kanya ang pagkilos at ang grasya ng Panginoon. Ganito din ang grasya ng Panginoon sa ating lahat. Paulit-ulit po ako ng grasya dito dahil sa bandang huli sinabi ni Apostol Pablo, sumainyo nawa ang kagandahang loob ng Diyos. Ito mismo ang umiral sa kanila. Ito mismo ang mismong pinairal ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Kung kaya ganun na lang ang naging papel na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon para itaguyod sa iba't ibang paraan at iba't ibang kapasidad ang pagtatayo ng kanyang iglesia. Ito ang mga matatapat na mga lingkod ng Panginoon na kasama ni Pablo na naglilingkod at patuloy na sumama sa kanya, tumulong sa kanya. Hindi siya iniwan at tumulong na matupad ang kanyang panawagan sa Panginoon. Pangalawa, ang mga tatawagin natin silang mga determinado. Kanina, mga matapat. Ngayon, ang mga determinado, verses 10 to 11. Makikita natin dyan sa mga talatang yan, si Aristarchus, si Aristarco, si Marcos, at si Justo. Ngayon, si Aristarchus, pwede natin siyang sabihin na siya ay mananampalatayang nagtitiis. Nagtitiis. Si Aristarco ay inilarawan ni Pablo dito na bilangguring kasama ko. Siya ay nakabilanggo din. Siya ay mula sa isang lugar, sa Thessalonica, at sa totoo lang halos mamatay siya dahil sa Ebanghelyo. Dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pag tinignan natin sa Gawa chapter 19, sa Gawa chapter 19, ito isang bahagi ng history na pinapakita sa atin para matulungan tayong makita, masilip yung mga buhay nitong mga ginagamit ng mga pangalan na binanggit dito ng Apostol Pablo. Gawa chapter 19 verse 29. Ang sabi niya dito, kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod ng
Efeso. Dahil doon, grabe ang ginawa ng Panginoon. Marami doon ng mga may black magic. At ang sinasamba nila rito ay si Artemis. Siya ang pinakadakila para sa kanila, mga Diyos-Diyosan, at kumikita ang maraming tao doon. Kaya nung nawala yon, nung nakita ng mga tao na tapon na natin itong mga to, mga Diyos-Diyosan pala to, ang laki ng epekto sa kanilang ekonomiya at maraming nagalit. At ito ngayon, kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. Sama-sama silang sumugod sa tanghalan at kinaladkad nila roon sina Gaius at Aristarco. Siya yun, mga taga-Macedoniang kasama ni Pablo sa paglalakbay. Sa kabila ng lahat ng karanasang ito, nandun siya ngayon sa Roma. Hindi pa nadadala at nakakulong. Kusang loob na nananatili sa tabi ni Pablo sa kulungan. Kailangan nating maunawaan na yung kulungan doon hindi kagaya ng kulungan ng na may comfort, may ginhawa, madalas madilim, madalas nasa ilalim ng hukay. Madilim na hukay ang isang bilangguan noon. Handang tanggapin ni Aristarco ang kahihiyan ng pagiging bilanggo. Hindi dahil napipilitan siya, kundi dahil kapatid niya si Pablo. Dito natin makikita yung kanyang pagiging tunay na kapatid sa Panginoon. Di ba? Sa hirap at ginhawa, hindi lang sa mag-asawa. Sa hirap at ginhawa, sasamahan kita, kapatid ko sa Panginoon. Para kay Aristarco, mas mahalaga ang kanyang kapatid sa Panginoon kaysa sa kanyang sariling kalayaan at dangal. Dahil nakita niya ang dangal ng paglilingkod sa Panginoon. Handa ba tayong magdusa, maghirap para sa mabuting balita ng Panginoon, kagaya ni Aristarco? Hindi naman nangangahulugan na kailangan mong maranasan na mabilanggo ka, na makakulong ka. Makakulong tayo ngayon, pero hindi imposibleng pwedeng mangyari yon dahil sa pagiging Kristiyano natin. Ngunit nangangahulugan itong handa tayong ipakilala si Kristo kahit sa mga lugar na hindi ito tatanggapin, na hindi ito maaaring pakinggan. Kahapon, yun nangyari. Kaya iniwanan na lang kami ng dumating na lalaki. Parang nagiging hostile pa nga siya. Pero, pinaratangan pa niya akong nagmamatuwid. Pero may mga witness po ako na hindi ko yun sinabi. Pero, isip ko nga, sabi ko sa kanila, hindi ko alam kung ako lang mag-isa. O anong mararamdaman ko kung mag-isa lang ako. Wala kayo. Kasi parang meron siyang impluwensya ng alak na hindi ko naman namalayan, sila namalayan po nila. Nung huli na lang. Pero, malayong-malayo yun sa karanasan na to. Malayong-malayo yun. Meron akong nakilala din doon. Doon sa Bulacan. Pinipitsarahan sila. Ano yung pitsarahan? Ginaganon, kinukwelyuhan. Naranasan niyang makwelyuhan dahil sa pagbabahagi ng mabuting balita. Maaaring mapahiya tayo, ngunit ipinapakita sa pamamagitan ng buhay ni Aristarchus, yung salitang, gagamitin ko yung salitang sulit. It is worth it. Sulit ang anumang paghihirap, pagtitiis para sa mabuting balita ng Panginoon. Para sa ikaliligtas ng kahit na sino man. At binanggit niya rin dito si Marcos. Sino si Marcos? Pastor, matatapos ka ba ng alas 11? Nakakailang ka palang tao, 10 yan. Ginrupo-grupo ko naman po sila, kaya huwag po kayong mag-alala. Tsaka last na po ito, di ba? Last na po ito ng Colosas. Tignan po natin kung ano po ang makikita pa natin dito sa mga taong ito. Si Juan Marcos. Si Juan Marcos ay isa sa mga nakaka-engganyong karakter sa Biblia.
Siya po ang sumulat ng Gospel of Mark. No? Hindi siya Hudyo. Hindi siya Hudyo. So pag nabasa natin, doon medyo makikilala natin siya kung paano siya sumulat. Pero hindi lang yun ganun kasimple. Meron din siyang history na hindi naging maganda. Meron ding part ng buhay niya na hindi naging kaaya-aya sa paningin ng ibang mananampalataya. Pero sa kabila noon, pinanumbalik siya ng Panginoon. May pagkakataon noon na si Pablo, si Barnabas at si Marcos ay magkakasama, sanang aalis. Pero nag-back out si Marcos. Ang sabi niya ni Pablo, iniwan ako ni Marcos sa paglalakbay. At maaaring naging dahilan din yun ng maaaring maliit o malaking kiskisan ni Pablo at ni Bernabe. Kasi pinsan siya ni Bernabe. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa loob ng halos 10 taon, walang naging balita tungkol kay Marcos, si Pablo. At ngayon, binabanggit siya rito ni Pablo. Si Marcos, habang siya ay nasa kulungan, naalala niya si Marcos. Naalala niya. Hindi niya naalala na si Marcos, kahit iniwan niya ako, alalahanin niyo rin siya. O kaya hindi niya sinabi na, si Marcos, grabe yung ginawa niyan sa akin. Hindi yun ang kanyang binabanggit dito. Hindi yun ang layunin ng kanyang pagbabanggit dito kay Marcos. Pero, binanggit niya yung mga taong ito na nagkaroon ng malaking impact. Ano yung impact, di ba? Impact. Epekto sa kanyang buhay. Buhay personal at buhay ministeryo. To the point na si Marcos, sa kabila ng kanyang naging pagkakamaling pa siya noon, pagtalikod sa pagsama kina Pablo para magministeryo ng mabuting balita, ginamit siya ng Panginoon para sumulat ng isang akda tungkol sa mabuting balita na higit ang impluwensya. Dahil hanggang ngayon, nababasa pa rin natin. Nakikita natin ang kakaibang kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng sinulat niya. Maliban sa mga ibang sulat ng mabuting balita. Sa huling sulat niya, ganito yung sinabi niya sa 2 Timothy. Ang ikalawang Timoteo po, yun yung pinakahuling sulat na ni Pablo. Anong sinabi niya tungkol kay Marcos? Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 11. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 11. Ang ganda po ng sinabi niya dyan. Ano po ang sabi dyan? Pwede niyo po bang basahin kayo mismo? Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 11. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Malapit na siya bitayin dito. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Nakita niya ang halaga ng kapatid na ito sa kabila ng kanyang pag-iwan noon. Pero hindi yun hinayaan ni Apostol Pablo na magdikta sa kanya para makita kung paano siya ginamit at gagamitin ng Panginoon sa kanyang kaharian. So makikita natin dito, hindi mo kailangan maging perfecto. Hindi mo kailangan lahat ng ginagawa mo tama. Ang grasya ng Diyos ang palagi nating matatakbuhan para matuto sa naging pagkakamali natin at magpatuloy para makapagpagamit tayo sa Panginoon. Hindi dapat ang mga pagkukulang ang magdidikta sa atin. Kung tayo ba ay magiging kagamit-gamit pa sa Panginoon o hindi na. Pangatlo, dun sa pangalawang grupo, mga determinado
si Justo. Anong sabi dito tungkol kay Justo? Wala tayong masyadong malalaman tungkol sa kanya. Actually, walang masyado. Pero tingnan niyo yung pagkakadescribe sa kanya ni Paul. Colossians chapter 4. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na kinikilala rin sa pangalang Justo. Silang tatlo lamang ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ko rito sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sila ay malaking tulong sa akin. Hindi man nabanggit sa ibang bahagi ng Biblia ang maraming bagay tungkol kay Justo. Ganun pa man, pinapakita ni Apostol Pablo at pinapaalala niya na si Justo, kasama ng iba pang mga Hudyo rito, ay naging malaking tulong sa kanya. At ang gawain ni Apostol Pablo ay hindi simple. Kapag ikaw, sinabihan ka ni Apostol Pablo, malaking tulong ka. Eh, malaking tulong ka talaga. Sa totoo lang. Malaking tulong ka. Yun ang kanyang inaalala at naaalala sa buhay ni Justo. At sa ibang pagkakataon, makikita din natin na sa pamamagitan ng mga taong ito, itong tatlong taong ito, kasama si Justo, siya ay pinanggagalingan din ni Apostol Pablo ng kanyang tinatawag na comfort o kaaliwan din ng kanyang buhay. Ang pangalan niya na mga binanggit niya rito ay hindi random lang, ang tawag ng random. Kumbaga, naisip na lang niya sa bandang huli, nabanggiting mga pangalan. Mga taong ito ay nagmarka sa kanyang personal na buhay at ministeryo. Paano tayo magiging kagaya ng ganitong mga mananampalataya noon? Na sa tuwing maaalala tayo ng kahit na sino man, sa kahit na anumang paraan, ay naging malaking tulong tayo sa kanila. Naging malaking tulong tayo upang matupad nila ang kanilang tungkulin sa Panginoon. Pangatlong bahagi na po. Ang mga malalalim sa pananampalataya. Nilagyan ko lang po ng mga subtitle na ganito para magkaroon ng categories itong mga pangalan. Malalalim sa pananampalataya. Sa isang aspeto, ilang aspeto ng buhay nila, ipinapakita yung kanilang pagiging malalim sa pananampalataya. Verse 12 to 14, nandyan si Epaphras at si Lucas. Si Epaphras at si Lucas. Ngayon, si Epaphras, nabanggit ko noon to, siya yung mismong pastor ng Colosas. At dahil niya sa mga naging problemang kinakaharap ng church na ito, humingi siya ng tulong kay Pablo para i-address itong mga problemang ito patungkol sa pagiging sapat at makapangyarihan ni Kristo patungkol sa kanilang kaligtasan dahil maraming mga tagapagturong huwad nung panahon na yon. Siya ay isa sa mga pinakakahanga-hangang tao dito sa binanggit niya ditong mga pangalan. Dahil tignan ninyo yung pagkakabanggit sa kanya dito. Kinukumusta rin kayo ng kasamahan ninyong si Epaphras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap, at lubos sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Ganito, parang siya yung isa sa mga pinakamahabang sinabi niya patungkol
sa mga taong ito. Sapagkat ganoon talaga ang nakita ni Apostol Pablo na puso ni Epapras para sa mga tupang kanyang pinapastulan. Siya ay alipin ni Jesucristo. Ito ay talagang pinanindigan niya sa kanyang buhay at pinapatunayan ng mismong Apostol Pablo. Nakita niya kung paano nagpagal, paano nagsikap na magabayan ni Epapras ang kanyang mga tupa hanggang sa umabot na humingi siya ng tulong kay Apostol Pablo para lang hindi mahayaang mawalan ng proteksyon ang kanyang mga pinangangalagaang tupa sa Kolosas. Tiniyak niya na sila ay mapag-iingatan mula sa mga marahas at mga mapanlinlang na tagapagturo, na hindi sila malalayo sa kapangyarihan at sa pangangalaga ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At hindi lang sa Kolosas ang sinasabi niya rito. Ang sabi niya, saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Hindi lang sa isang lugar nararanasan ang impluwensya at ministeryo ni Epapras. Pero alam niyo, ang pinaka nakakabilib sa akin dito, yung description niya na lagi niyang idinadalangin ng buong time team na kayo'y maging matatag, ganap, at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Ito rin yung isang bagay na hinihiling ko na matatagpuan sa akin ng Panginoon at makikita sa akin ng iba bilang tinawag ng Panginoon na inyong pastor dito po sa Guiding Light Alaminos, na patuloy hindi lang sa pamamagitan ng pagtuturo, kundi sa personal at pribadong buhay ko at buhay natin mismo. Makita ang pagnanais na ito ng tayo ay palaguin ng Panginoong Jesucristo bilang kanyang iglesia. Palagi niyang kinikilala na sa kabila ng kanyang kakayahan, sa kabila ng kanyang posisyon, sa kabila ng pribilehiyong meron siya, nakapagtayo ng iglesia, at marami pang iba, shepherding o pagpapastol sa mga ito, lagi niyang hinihingi ang kalakasan, ang kakayanan, ang lahat mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pamamagitan ng pagdulog sa Diyos na makapangyarihan sa lahat upang matapat niyang matugunan at magampanan ang kanyang tinanggap na tungkulin mula sa Diyos. At hindi siya nahihiyang lumapit at humingi ng tulong sa iba kung kinakailangan. Isang napakamapagpakumbabang puso ang makikita po natin sa pastor na ito, si Epapras. Hindi lang dito sinabi ni Apostol Pablo kahit sa unang sulat niya, unang bahagi ng sulat niya. Binanggit niya din doon kung paano nananalangin si Epapras para sa mga taga-Kolosas at para sa iba pang mga kapatid sa Panginoon. At sa pamamagitan ng ministeryong ito, maaari kang maging bahagi or maaari kang magkaroon ng bahagi sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo kayang gawin ang kahit na anumang bagay, pero kaya mong manalangin. Sigurado akong kaya mong manalangin dahil ibinibigay yun ng Diyos sa sino mang sumasampalataya sa Panginoon. Panginoon ang nagbibigay ng kakayanan sa atin. At siya ang magpapanatili ng kakayahang ito ng may kasigasigan sa ating buhay para sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Ipanalangin mo din ang nagiging panalangin naging panalangin dito ni Epapras na nalaman ni Apostol Pablo. Buong time team
na ipanalangin ninyo, ipanalangin natin na maging matatag, ganap, at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos ang bawat isa sa atin. Na hindi natin hahanapin ang ibang bagay maliban sa kalooban ng Diyos. Gaano man ito kinakailangan ng pagtitiis, gaano man ito kinakailangan ng paghihirap, gaano man ito kinakailangan na pagtanggi sa anumang masasayang karanasan, masasarap na kaligayahan. Pero makikita natin sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon na ang kanyang kalooban ay kapanapanatag. At mangyayari yon sa tulong ng pananalangin ng bawat isa sa atin. Tapos si Lucas. Ang sabi niya kay Lucas, siya ay tapat na kasama. Verse 14. Nangungumusta rin, si Demas na pala itong sinabi ko dito. Si Demas. Sino itong si Demas? Si Demas, ito yung sinasabi ko po sa atin na warning para sa ating lahat. Sino ba itong si Demas? Si Demas, ito yung pang-apat na bahagi na po. Pang-apat na bahagi ng ating mensahe. Babala. 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 Yun po yung nakalagay dito. Babala, babala, babala. Si Demas, yung pagkakabanggit niya lang dito, nangungumusta rin sa inyo si Demas at ang mga minamahal nating manggagamot na si Lucas. So si Demas, sino si Demas? Isa lang yung isang magpapatunay na si Demas ay isang babala para sa ating lahat. Dahil sinabi sa 2 Timoteo chapter 4 verse 10. Si Apostol Pablo mismo ang nagsabi nito, iniwan na ako ni Demas. Iniwan na ako ni Demas. At masakit malaman kung bakit. Dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Pumunta siya sa Thessalonica. Iniwan niya ang kanyang kasamahan. Hindi ko alam kung masasabi kong kapatid. Dahil tinalikuran niya ang grasya ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Umalis si Demas sa kabila ng marahil magandang simula niya kasama ang apostol ng mga hentil na si Pablo, kasama ang iba pang mga manggagawa ng Panginoon, sa kabila ng kung anumang magandang karanasan, magandang pagpapakita ng kanyang sigasig sa pagkilos, paggawa, pagsunod sa Panginoon, sa bandang huli, inibig niya ang mundo kaysa kay Kristo. Pinili niya ang kaginhawahan kaysa sa krus. At nang pinakakailangan siya ni Pablo, no wonder, hindi siya maasahan ni Pablo. Ito ay, ang buhay ni Demas ay isang mapanganib na babala po para sa atin. Unang-una, hindi kung paano ka nagsimula sa pananampalataya mo, kundi kung paano ka nagpapatuloy hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Nakikilala ni Pablo si Demas dahil naging magkasama sila. Maaaring napansin na ni Pablo sa simula pa lang ang pagbabago nito, ni Demas. At yun marahil ang dahilan kung bakit wala ni isang salitang papuri ang kanyang naiwan para kay Demas dito sa Colosas. Iniwan siya ni Demas. Pero sa time na to, maaaring hindi pa siya iniiwan. Kasi ang huling sulat niya ay sa ikalawang Timoteo. Doon pa lang, baka later on pa lang niya to naranasan. Pero ganun pa man, titignan natin dito at maging babala sa atin yung kanyang kinahinatnan.
ano ang kinahinatnan ni Demas. At may babala din po para sa atin mula sa unang Juan chapter 2 verses 15 to 17. Unang Juan chapter 2 verses 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan ay ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi magmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kung tutuusin, noong time ni Demas, wala pa siya nung klase ng mga distractions na meron tayo. Pero ngayon, napakarami nating distractions. Social media, TV, entertainment. Kaya mas lalong delikado. Mas lalong madaling magkaroon ng higit na pag-ibig sa mundo kaysa sa Panginoong Kristo. Kaya lalo tayong maging mas maingat. Pag-ingatan natin ang ating debosyon sa Panginoon. Ang ating pagmamahal sa Kanya at sa Kanyang salita at sa Kanyang mga ibang hinirang ating mga kapatid sa Panginoon. Ito si Demas. Ito ang kanyang pinagpasyahan sa buhay niya. At huwag na huwag tayong magkakamaling sumunod sa yapak niya. Tapos si Nympha. Hindi ko alam dahil hindi rin naman tinitiyak ng iba kung babae o lalaki siya. Pero ganun pa man, napakahalaga din ang kanyang naging ministeryo. Anong ministeryo niya? Si Nympha, nagbubukas siya ng kanyang tahanan para magtipon-tipon ng mga magkakapatid doon. Anong sabi niya sa 15? Kumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganun din kay Nympha, at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. Hindi nagkaroon ng mga malaking gusali noon para magtipon-tipon. Ito yung normal na pagtitipon-tipon ng mga iglesia noon. Bahay-bahay, house church. Kailangan may magbukas ng tahanan para magkaroon ng pagtitipon. At yun ang naging ministeryo ni Nympha noong panahon na yon. Ibinigay niya at ipinapagamit niya ang kanyang tahanan para sa pagtitipon ng iglesia. Meron po akong babasahin, English po ito, no? Pero tatagalogin ko siya. Pero gusto ko lang marinig ninyo to mula sa isang komentaryo. Sabi niya, true fellowship requires both personal and corporate relationships. Ibig sabihin, hindi ka pa pwede mag-isa. Walang fellowship nang ikaw lang mag-isa. Makiki-fellowship na lang ako dito kasi may live stream naman. Sa bahay na lang ako. True fellowship, ang totoong pagsasama-sama, ang totoong pakikipag-isa sa Panginoong Kristo kasama ang ibang mga kapatid ay nangangailangan, pareho to personal at kasama ang iba. Hindi po pwedeng isa lang doon. Ganitong klaseng relasyon ang dapat meron tayo sa isa't isa. Ganitong klaseng relasyon ang pagsikapan po nating matanim at magbunga sa ating buhay. Hindi mangyayari ng kusa ang tunay na pakikipag-ugnayan natin. Kailangan natin kumilos, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na initiative. Huwag mong hintayin na lapitan ka ng iba. Ikaw mismo ang lumapit sa iba. Ikaw magbukas ng pintuan ng buhay mo para sa ibang mga kapatid. Ito ang nararapat na buhay ng Iglesia ng Panginoon. At ito ay hindi maliit na bahagi sa buhay ng Panginoon. And then, ibilisan ko na. May mga pasensya na po kayo, no? At nagpapasalamat din ako sa inyo dahil
Sa kabila ng wala kayong magawa. Alam ko pinagpapasensyahan niyo po ako. Si Arky po, and then punta po tayo sa conclusions. Okay. Sino tong si Arky po? Itong si Arky po, ay napakaganda rin ng paalala ni Pablo sa kanya. At pakisabi ninyo kay Arky po, na tapusin ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ito ay isang napakalaki ding paalala sa akin ng Panginoong Jesucristo. Bagamat huling pangalan siya sa listahan, sa sulat niya kay Filemon, tinawag siya nilarawan siya ni Pablo na kapwa-kawal ng Panginoon. So maaaring pastor din itong si Arky po ng ibang church. Pero anong punto? Yung pagtanggap sa ministeryo, yung pagtanggap sa isang gawain ay isang bagay. Pero yung tapusin, yung tinanggap na ministeryo at gawain mula sa Panginoon ay panibagong bagay. Kaya nga, kung kay Demas nakita natin, hindi lang pagsisimula sa buhay pananampalataya ang mahalaga, kundi paano ka magpapatuloy. Ganun din sa anumang klase, maliit o malaking gawain na nanggaling sa Panginoon ay pinagkatiwala sa atin. Pagkatapos nating tanggapin sa biyaya ng Panginoon, tuparin natin ito. Hindi ito tungkol sa titulo. Hindi ito tungkol sa kung anumang klaseng trabaho lang. Ito ay tinatawag na stewardship. Pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ibang mga kapatid na gawin ng isang gawain dahil nakita natin o nakita ng iba ang grasya ng Panginoon na umiral sa atin upang magawa ang isang bagay na iyon. Dahil lahat ng ito, sa bandang huli, ay isusulit po natin sa Panginoon. Bawat tapat na gawain ay mayroon pong epekto. Palagi po yang kakikitaan ng inspirasyon ng iba o ng tinatawag na pagka-stumble, pagkatisod. Kaya ito pa rin po natin ang ating mga tinanggap na ministeryo sa Panginoon. Hindi kailangan pagtuturo. Kahit na anong klase yon, patuloy natin ito pa rin. Tapusin ang gawain tinanggap natin sa Panginoon. So ngayon, ito na po yung conclusion ko para sa lahat ng ito. Conclusion. Tingnan niyo yung sabi niya dito sa huli, verse 18. So verse 18, ako mismong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito, huwag ninyong kalimutan na ako'y nakabilanggo. Sumayin niyo nawa ang kagandahang loob ng Diyos. Sinara ni Apostol Pablo ang sulat niya dito nang pinapaalala sa atin na ang kagandahang loob ng Diyos. Pagkatapos ng lahat ng mga pangalang ito, sinasabi niya na hindi sa pamamagitan ng mga kanya-kanya nilang sariling kakayahan, sariling kalakasan, sariling karunungan, naging matagumpay at sila ay kinikilala sa iba't ibang larangan ng kanilang pananampalataya, kagaya ng pagkakakategorya ko po sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito, lahat ng kanyang naging instruction sa kanila, ang nais niyang iwanan sa kanila ay ang grasya ng Diyos. Ang kagandahang loob ng Diyos, ang magsusustena, magpapapanatili sa bawat mananampalataya. Kung papaanong napanatili niya ang bawat isang pangalan, meron ng isa na hindi. Pero hindi yun dahil kulang ang grasya ng Panginoon sa kanya. Pinili niya at talikuran ang grasya ng Diyos. Pero sa mga nagpapatuloy sa Panginoong Jesucristo, ang grasya ng Panginoon ay magpapatuloy na magpapalakas sa atin
magpapatibay sa atin, magpapalakas o magpapatatag sa atin at siyang magiging dahilan upang matapos natin ang tungkuling tinanggap natin mula sa Panginoon. Be encouraged sa katapatan ng mga taong ito. Ma-encourage ka. Lumakas nawa ang loob mo sa kanilang mga halimbawa. Dahil sila rin ay nangailangan ng grasya ng Panginoon. Magalak ka sa mabuting balita. Magalak ka sa mabuting balita dahil sila ay mga naging daluyan ng kapahayagan ng mabuting balita. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa halimbawa ng pagmamahal sa mundo. Mag-ingat ka sa isang halimbawa ng pagmamahal sa mundo. Saliksikin natin ang ating mga puso sa harapan ng Panginoon. Ang ating bang commitment ay nananatili sa Panginoon. Gaano man kalakas ang hatak ng mundo para paglaanan natin ng higit na pagmamahal kaysa sa Panginoon. Huli, magsama-sama po tayong maglingkod. Magsama-sama tayong maglingkod, kagaya ng mga taong binanggit ni Apostol Pablo. Magsama-sama tayong maglingkod sa Panginoon. Magsama-sama tayo tutuparin ang itinakda niya para sa Guiding Light Alaminos. Bawat isa sa atin ay pinagkalooban. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ang kagandahang loob, ang kaparehong kagandahang loob na iniwan ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang kaparehong kagandahang loob na kanyang ibinibigay at patuloy na ibibigay sa bawat isa sa atin upang makapamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, kung saan makikita ang tunay na paghahari ni Kristo, ang tunay na kasapatan ni Kristo sa ating buhay, kaligtasan, at maging sa paglilingkod. Bawat isa ay may bahagi sa katawan ni Kristo dahil sa grasya at kagandahang loob ng Diyos. Tayo po ay sama-samang tumugon sa mensahe ng Panginoon. Alamin natin anong bahagi ang inilaan ng Diyos para sa atin, para sa ikatataguyod ng kanyang iglesia, sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, at sa ikalalago ng bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa napakalaking grasya ninyo sa amin at napakalaking grasya na ibinigay po ninyo sa aking mga kapatid at bawat isang narito ngayon. O Panginoon, salamat po dahil natapos po namin itong sulat na ito at hindi po pagpapasalamat ito ng simpleng pagkatapos lang na para bang checklist na i-check lang namin at isasama namin sa isang listahan ng mga achievements po namin. Hindi po. Pinagpapasalamat po namin dahil ibinuhos mo ang grasya mo sa amin sa pag-aaral namin ng aklat na ito. At nakita rin namin ang iba't ibang anyo ng grasya mo mula sa aklat na ito. At ngayon, Panginoon, sa ibang paraan ng pagbubuhos nito, nais mo iparana sa amin. Sa isang paraan na kami mismo, ang bawat isang sumasampalataya sa iyo, ay magiging instrumento mo. Magiging bahagi, aktibong bahagi ng iglesia mo dito sa Guiding Light Alaminos. O Panginoon, huwag po namin nawang ipagkakait sa iyo ang bagay na ito. Dahil alam naman namin, lalo na't alam naman namin, na grasya mo na nagligtas sa amin ay kaparehong grasya mo ang magbibigay sa amin ng kakayahan, ng kagustuhan, ng kawilihan, ng kagalakan upang paglingkuran
ang aming Hari, ang aming Panginoon. Diyan may mga alipin mo, kagaya nila Apostol Pablo at ang mga pangalang ito. At nawa, Panginoon, huwag po naming hahayaan na magkaroon ng higit na apeksyon ang mundo sa amin upang hindi po kami matutulad sa halimbawang ipinakita mo rin sa amin sa umagang ito ng pagtalikod na hindi na makakabalik pa sa inyo sa pinakamagandang lugar na maaari namin kalagyan. Ito po ang kalooban mo. At kagaya po ng panalangin ni Epapras para sa kanila, ganoon din po ang panalangin ko, Panginoon, para sa inyong iglesia dito sa Alaminos, Guiding Light Alaminos, na ang bawat isa sa amin ay maging matatag, ganap, at lubos na panatag, kampante, kontento sa kalooban ninyo para sa amin. Sa pangalan ng aming makapangyarihang Panginoon, manunubos, tagapagligtas, Panginoong Jesucristo. Panalangin po namin ang lahat ng ito. Amen. Amen. God bless you. Maraming salamat po sa inyo.